Okay, so let's continue our discussion. So for our next topic and our next lesson, we will discuss about the midpoint. So ang midpoint ay kinocompose ng dalawang word na mid at saka yung point. So pag sinabi natin mid, sa mga nag-ML dyan, ang mid ay center. No? So nasa pinakagitna. And then point is yung point or yung coordinates na meron po sa gitna. So ngayon, ibig sabihin po ng midpoint is yung point na nasa gitna ng dalawa rin pong point. So kapag tayo gumagawa ng isang distance, for example, ito yung point A, ito yung point B. Kapag kinuha nyo po yung distance silang dalawa, ang tawag doon, distance. No, gamit yung distance formula, makukuha nyo po yung distance. Pero ano ba yung midpoint? So yung midpoint po is yung point na nakalocate sa gitna nilang dalawa. Ang tawag sa kanya ay midpoint. So meron po siyang coordinates na kailangan nating kunin gamit po ang formula ng midpoint formula. Okay? So paano ba kinukuha ang coordinates ng midpoint of two different locations? So let's have the midpoint formula. So the midpoint formula ay nakukuha by adding our x coordinates. So we have x sub 1 plus x sub 2 over 2. Ito yung unang coordinate. And yung pangalawa naman po ay y sub 1 plus y sub 2 over 2. So para makuha niyo yung x coordinate or yung ating abscissa, kailangan niyo lang pagsamahin yung x sub 1, x sub 2, divide by 2, and then yung y naman po ay y sub 1, y sub 2, divide by 2. For example number 1 tayo. So let's say pinapakuha po ang midpoint. So find the midpoint of, let's say we have 2, 8, and 8, 16. So man tayo yung 2, 8 at saka 8, 16. So ito yung ating given na problem. Now, find the midpoint of 2, 8 and 8, 16. This time po ang pinapahanap ay midpoint na hindi po distance. So kailangan basahin nyo mismo yung tanong. Pag sinabing distance, gagamitin nyo po ay distance formula. Pag sinabing midpoint, ang ating gagamitin po ay midpoint formula. Okay? So ngayon ang midpoint daw ng 2, 8 tsaka 8, 16 ang ating kailangan makuha. So for our formula, ay nakukuha natin by x sub 1 plus x sub 2 over 2. And then the next point ay y sub 1 plus y sub 2 over 2. Ngayon, sa ating given kanina na problem, meron dyang numbers. Sabayan 2, 8, 8, 16. So same sa distance formula, lalagyan nyo muna yan ng x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So yung first dito, x sub 1, y sub 1, and then x sub 2, y sub 2. Gamit yung mga numbers na yan, lalagay niyan sa ating formula para makuha nyo po yung sagot. Ganito lang naman yan, guys. So we have x sub 1 plus x sub 2. X sub 1 ay 2 plus x sub 2 ay 8 divided by 2. And the next point naman ay sa y. So we have y sub 1, 8 plus y sub 2 ay 16 divided by 2. Ito po yung ating next na kailangan simplify. Next tayo. So we have 2 plus 8, the answer is 10, divided by 2. Yung next naman po ay 8 plus 16 is 24, divided by 2. Now for our final answer, kailangan nyo lang po yung i-divide yung dalawang yan. So for our midpoint, 10 divided by 2 is 5. And then 24 divided by 2 is 12. Ito po ang ating final answer. Tandaan po, kailangan yung sagot nyo magiging isang coordinates or point. Meron dapat tayong x value at saka y value or ating x coordinate and y coordinate. Ibig sabihin po nito, yung line po na nabuo gamit ang 2, 8 tsaka 8, 16, yung point sa pinakagitna nila ay sakto po yan sa 5, 12. So this is our answer for example number 1. Now, ano ba yung mga possible yung question dito? So, paano kapag nag-divide kami, sir, ang lumabas po ay decimal? So, lalagyan niyo po dito yung decimal po natin. So, for example, lalabas siya ni 4 point ganito. Okay lang po, lagyan niyo po dito. No?
So, possible din po kasi talaga mangyari na decimal po ang ating answer. Let's go with our example number 2. So, we have find the midpoint of negative 3, 7 and 8, negative 2. So, for this time po, we have negative numbers dito. So, ano kayang kakalabasan sa ating midpoint? So, ito pa rin yung ating pinaka-formula. That is for our x-coordinate and y-coordinate. So, una muna, for our formula, so, we have over 2 parehas. Yung taas po nito, x sub 1, that's negative 3. Plus, x sub 2 natin ay positive 8. So, negative 3 tsaka po 8. Next tayo, sa kabila naman sa y, we have 7 plus, that is negative 2. So, 7 plus negative 2. Next tayo, guys. So, negative 3 plus 8, the answer is positive 5 over 2. And then, 7 plus negative 2, magiging minus yan guys. Magiging 7 minus 2 siya. The answer is 5 over 2 din. So, ngayon ito pong 5 over 2 na yan, pwede na po ito yung sagot natin. Kasi yan naman po ay naka-fraction siya. Pwede naman po siya i-transform into mixed fraction. Pwede rin naman po decimal form. So, pwede mo siya maging ganito sa calculator natin. I-divide nyo na lang po yung 5 divided by 2. That's 2.5. So, pwedeng ganyan. So, pwedeng 2.5 and then 2.5. So, pwedeng ganito ang sagot natin. Pwede rin 5 over 2. Pwede rin pong 2 and 1/2. Okay, so, yun po yung mga possible answer. Pero, lahat naman po yan ay accepted. So, kapag nagkaroon tayo ng sagot na decimal, it's okay lang naman po. So, siya po ay accepted. Pwede naman pong fraction din, pero dapat naka-lowest term. So, dapat naka-lowest term yung fraction nyo, or i-convert nyo na nga lang po siya sa decimal form. So, 5 divided by 2 lang naman yan, 2.5. So, ito po ang ating example number 2. Okay, so this is our example number 3. Find the midpoint of negative 10, negative 1, and negative 3, positive 10. So, this time po, it's your turn ulit para magsagot. So, paki-pause yung video. And then, you will answer this po on your own. Kuha ka ng notebook, kaya ng scratch paper. Pakisagutan po ang midpoint ng negative 10, negative 1, and negative 3, positive 10. Kapag tapos ka na, i-play mo ulit to, and then panoorin mo yung tamang solution. Kapag tama ka, ibig sabihin, gets mo na yung problem. Kapag mali ka pa din, pakiulit na lang yung mga example ko, and then answer na lang yung sheet work mamaya. Okay. Okay, so for our solution sa number 3, we have, so magiging x sub 1 is negative 10 plus x sub 2 is negative 3 over 2. So we have negative 10 plus negative 3 over 2. Lipat ko lang to guys kasi medyo mahaba ata. And then next tayo. For y sub 1, that's negative 1 plus y sub 2 is positive 10. So, ito yung ating x, ito naman yung ating y. Now, sa ating pong x, simplify natin to. Magkakaroon tayo ng negative 10 plus negative 3. Ito po yung magiging minus sa taas. No, kasi po sila po ay positive negative, magiging minus na lang siya. So, 10 minus 3 po, or negative 10 minus 3, the answer is negative 13 over 2. And the next one, negative 1 plus 10, the answer is positive 9 over 2. So, ayan, pwede naman ganito na lang din yan, o pwede naman po natin siya i-convert into decimal form. So, ito po ay magiging negative 6.5. Yung kabila naman po ay positive 4.5. Ito ang ating magiging final answer for our midpoint. So, negative 6.5 tsaka 4.5. Ito po ang ating sagot sa example number 3. Ayun na po ang concept ng midpoint. I will be giving problem solving and sheet work po sa ating pong GC. Maybe later or tomorrow, yun po ang kailangan sagutan. Ito po ang ating topic. So, pag hindi pa rin po na-gets, paki-replay na lang po yung ating mga examples for midpoint. Bye-bye!